Ninakaw mo, di ba? Tell the truth. Yes, yes, right, yes. Can you please explain why you are on a Tinder dating Ayan, site? Hello and welcome back to Living Abroad. My name is Alex, and in this video I'll tell you the woman's side of the story I covered last time about the black belt man who was physically abused by his Filipino wife and she's cheating on him with a powerful person. If you want to see part 1, check that out first before watching this, or watch the original on Rafi Tofo in action. The link is in the description down below. Let's hear what she has to say. Ma'am Margie, salamat po sa pagpunta. Pinaunlakan nyo kami. Nandito kayo para maibigay yung side ninyo. Opo. Umpisahan po natin doon sa sinasabi nyong kayo po'y sinasaktan ba? Kasi po very sensitive ako dyan. Opo. Alam niyo naman ang stand ko, dapat hindi pwedeng saktan ni Mr. si Mrs. It's a big no-no sa akin. On the other hand, dapat ikaw hindi ka nananakit sa kanya. Para tabla. Now, meron ho ba kayong mga ebidensya na sinasaktan ka niya? Opo. Kasi siya, ma'am, may ebidensya siya. In fact, yung pulis ay willing mag-testify na talagang sa harap-harap nila sinaktan mo itong si Steven. Pwede kang arestuin doon dahil sa harap ng mga pulis nanakit ka. Kahit nasabihin natin lalaki yon, sinasaktan mo o asawa mo. Bawal yon. Huwag mo nang ulitin yun, ma'am. Pag nandun na kayo sa police station, huwag mo nang sinasaktan yung asawa mo or huwag na ho kayo maging violente sa harap ng peace officer. Peace officer mga tawag dito sa kanila itong mga pulis. Opo. Okay? Sir, kasi po, yung time na po yun, ang ginawa niya po sa akin, sir, pinipilit niya po akong sumagot ng hindi naman po totoo. Ang pinipilit niya sinasabi sa akin paulit-ulit. Are you thief? Nagnakaw ka, di ba? Ninakaw mo, di ba? Sabi ko, no, stop. Ninakaw mo, di ba? Tell the truth. Yes, yes, right, yes. Ganun siya lagi sa akin. Hindi ko po siya sinaktan, sir. Sinipa ko lang yung paa niya ng ganun. Tapos nag-react na siya ng ganun. Dapat kakasuhan ka, ganyan-ganyan. Ganun lang. Sabi kong gano'n sa kanya, Okay. Magaling po yan, umarte ka. Tapos yung sinabi niya kahapon na sinaktan ko siya sa sasakyan. Alam niyo po ba yung sinabi niya paulit-ulit sa akin nung nasa sasakyan kami, galing kami ng mall na grocery, sa mismong groceryhan, madalas siyang gawin sa akin yan. Pagbayaran na, Margie, sabi niya, you stolen my wallet. Sabi niya, you get all my money. Paparinig niya sa mga tao yan. Ha? Madalas yan. Bakit niya po Tapos, gagawin yun? Sir, ano yan, mayroon niyang sakit, sir. Pag sinabi ko na sa kanya yung Teka muna, all of a sudden, bigla na siya mag-flare up. Yes. Sasabihin niya, you stole my money, you're a Yes, thief. kahit sa ospital. Bakit niya gagawin yun? Eh, nung kausap ko siya kahapon, matino naman po siyang kausap. Ganun yan, sir. Ganun yan. Pag sinasabi ko sa kanya, pag matino na siya, sabi ko, Steve, you always get angry to me. Ang sasabi niya, sorry darling, I have PTSD. Hindi ko naman maintindihan kung ano yung PTSD. Sinabi na rin sa akin ng anak niya yan. Kasi kahit saang lugar yan, nasa mall kami, sigawan ako niyan, magnanakaw ka. Minsan pa nga po, sir, yung nasa nasa hospital kami, harapan ng mga doktor, nurse, sasabi sa akin, Margie, my wallet, you stolen my wallet. Ha? Buntis ako So, niyan. ibig sabihin, planning siya. Oo, ganyan siya, sir. Meron ho ba kayong mga dokumento o medical certificate na magpapatunay na siya po ay merong PTSD? Okay, hold on a second here. First of all, lady, just because he's agitating you, annoying you, or is calling you a thief doesn't give you the right to physically assault him at a police station. I understand the man is a large man, if you remember. He wears 7XL t-shirts. Probably has to wear prescription t-shirts. But the point is, you can't be doing that. And all she's saying is he's got PTSD. That might even be true. But yeah, once again, doesn't give you the right to physically assault him because she has not even said one time that he's laid a hand on her, you know? So it's not all about that. But it seems like so far, she still only has he say, she say evidence. Meron po, siya sa kanya po lahat. Magmula nung pinalayas ako ng February 3, hindi ko na hinawakan yung mga papers niya. Kasi lahat, pati pagpapadoktor, ako po kasama niyan. Manghingi nga po sa akin ng pera yan sa spa, mumurahin pa ako niya bago manghingi ng pera sa akin. Papahiyain niya ako lagi sa mga tao. Ganun. Lagi ko sinasabi sa kanya, why you do this to me? Pag matino na siya, sasabihin niya sa akin, because I have PTSD. Sabi niya, you always get angry to me. Sabi ko, siyempre napapahiya ako sa mga Teka tao. muna, bakit niya sasabihin sa inyo na meron siyang PTSD? Kasi, sorry ma'am ha. Apo. Sorry. Karamihan kasi sa mga taong merong ganong klaseng sakit, nandun yung tinatawag na denial. Hindi na sasabihin na pasensya ka na kasi may PTSD ako. Parang ginagamit niya yung reason para kayo po
ay mapahiya niya? Ganun siya. Why would he do that? Hindi ko po alam, bigla na lang siyang magagalit. Hindi, kasi yung mga taong merong ganong klaseng karamdaman, hindi nila pinagmamalaki yung karamdaman Siya, nila. Yung para siya makapangpahiya ng tao. Pinagmamalaki niya yan kahit sa mga doctors, pinagmamalaki niya yan na may PTSD siya. Hindi ko nga rin po alam yung ibig sabihin ng PTSD, naririnig ko sa kanya. Tapos pag tinatanong ko siya bakit lagi siyang galit, at lagi niya ako pinagbubunto ng galit niya pag na-stress siya sa mga pamilya niya sa Australia, anak niya, dun sa ex-wife niya. Sa akin lahat Ano ba to? binubunto ng Kasal siya galit. dati? Hindi po ata. Hindi. Divorce? Hindi ko alam Hindi siya, pero ang sabi niya sa akin, hindi siya kasal, kaya pinilit niya ako magpaanal. Nung sa una ko. Nung nagpaanal na ako, akala niya yung parang doon sa kanila na yung ilang araw lang tapos na. Sa atin, di ba, mahaba pa po yung proseso. Opo. Tapos, yung may babayaran ka pa. Opo. Diyos ko, nagbigay lang sa akin ng 20,000 yan. Akala niya, tapos na yung ganun. Nung sinabi ko na may bayaran pa at marami pang meeting kami, hearing kami, bullshit, Filipino always is low. Bullshit, Pilipino. Minsan pa nga, sir, ipopost niyo yun sa Facebook, 99% of Pilipino. Meron po kayong ebidensya? Dinilit niya kagad nung Wait, what? He posted it and then immediately deleted it? You could have still taken a screenshot, lady. I don't know. She definitely coming across as a victim, right? But if you have any experience dealing with women that are pathological liars, this is a common trait amongst them. They always soften their voice. They want to seem like they've been abused, and they are the ones that are being victimized. Oftentimes, you could just kind of tell if you're just like an experienced individual dealing with people or have a lot of dates in the past or something like this. So I'm still on the man's side, you know. I'm not saying he doesn't get angry or nothing like that, but I still feel like she is in the wrong here, and I do think, just from a vibe here, of course not credible in courts, but I think that the man is right so far. By the way, I'm glad they clarified he's from Australia, so correction from the last video when I said he's American. I think I said it or wrote it or something like that. So he is Australian. No. Nung sinabi ko na bawal yan, pero yung mga paninira niya sa akin na may mga... Meron ho ba mga ebidensya na paninira sa inyo? Siya? Sa social media? Yung itong lately, yung sa mga thief, tinanggal niya kagad kasi may nagsabi kagad sa kanya. Okay. Tapos, yung pinost nila yung Facebook ko na hindi, ito, sinabi niya na nakikipag-dating ako, tapos kaibigan ko kasi si Maureen Larrazabal. Okay. Sinama pa nila yung picture niya. Sabi ko, paano ko gagawin yan? Hindi ko nga alam yung mga account ko. Sino po si Maureen Larrazabal? Yung taga Channel 7 po. Friend niyo si Maureen. Opo. Ngayon, sabi ko, bakit pagagamitin para magalit siya sa akin? Kasi po, magaling gumawa, magaling sa computer yung... Okay. Ito po niya. si Steve. Ito siya. Opo. Can you please explain why you are on a Tinder dating Ayan, site for meron pa months? po. So bakit po kayo nasa dating Hindi site? ko nga po alam, hindi ko nga alam. Ikaw ito. Opo, hindi nga po ako marunong gumawa niyan. Hindi nga po ako marunong O bumukas. bakit nandito po kayo? May gumamit nga po ng, syempre alam niyo na po ngayon, maraming, hindi naman ako marunong mag-computer. At ang laptop, yung tablet, iPad na yan, sa anak niya yan. Tingnan, pinicture-picture na lang. Magaling yung anak niya sa computer, magaling gumawa ng website. Oh, okay. You don't know how to use a dating site. 2026, a 50-year-old woman, you don't know how to use a dating site. Lady, come on, we're not that dumb. That right there is proof to me, just she's a liar. There's no way she doesn't know how Tinder or dating site works. You know, we all know by now, or most of us should if you're watching Asia Now, my news content channel. Anyways, Filipinos are the world's #1 in spending time online on social media. So they know, and the women are #1 in watching, you know, Pornhub in the world. So I'm not saying that means anything, but my point is they're online a lot and they know what's going on socially speaking. So don't give me that shit, you know. So I'm not saying every Filipino does this, but the fact that she doesn't know how online dating sites work, she don't know how Tinder works, that the guy's a website developer, so he somehow faked her being. Come on, what are you talking about? I'm not falling for it. So, bakit gagawin ito ng anak niya? Yung anak niya, galit na galit sa akin yan. Alam nila na mahal ako ng tatay niya at sobrang Okay. pag-aalaga ko sa tatay nila. Alam nila yan kahit nung buntis ako. Okay. So, in-explain niyo ho ba sa kanya? Sinabi ko pa nga dito, may comment pa nga ako Hindi, dito. in-explain niyo ba sa kanya ito nung pinadalhan ka nito na Opo, please inano niya explain? yan sa Facebook. Sabi kong ganun. Paano pag-explain mo sa Sabi ko, kanya, ma'am? wow. Sabi ko, I'm famous. That's my picture. Sabi kong ganun. Okay. Tapos,
That's yours. Sabi niya, how can I do that? I don't know how to open and you know me. Sabi ko, hindi ako magaling sa mga ganyan. Right. At busy-busy na nga ako sa kakautos niya. Wala na nga akong oras dyan sa paggaganyan-ganyan. Hindi nga po ako marunong mag-open yan eh. Okay. Alright. Oh, and by the way, for those that don't know how Tinder works, you have to authenticate your account with your face and your phone number. And if you decide to change those pictures afterwards, every time you upload a new picture, the AI will verify it's matching your face. So there's no way in hell she didn't create that Tinder account. Bullshit! Kaya inano ko kagad, sinave ko kagad, tapos inanuhan siya. Ang daming comment doon. Delete mo yan, Steve. Kung gawa-gawa mo lang, delete mo. Dinilit niya agad yan, pero na-screenshot ko na. Well, wala namang masama dito sa kanyang sinabi. Walang malicious words na siyang ginamit dito. Nagtatanong po siya. So, I don't see anything wrong with this. Wala kang pwede may kaso sa kanya dito. Pag-usapan po natin yung business nyo kasi yun ay isa sa mga dahilan. Yes. Kung ba't siya napunta sa amin at gusto niya Opo. bawiin yun. Kaninong pera yung pinangbili po nung spa? Yung sa spa po, hati po kami dyan. Nung nakilala ako niyan, nasa Macau ako, pinahinto. Meron akong mga ipon. Hindi lang lahat sa kanya. Yung gym, aaminin ko sa kanya yun. Pati yung sinasabi niyang may proof siya na pera na pinapadala sa akin. Yes, totoo yan. Papadala siya ng pera. Ginagamit niya yung account ko kasi pag yung siya yung mismo maglalabas, malaki ang charge. Ang style niyang gagamitin niya yung account ko para gagawin ko na siyang pesos, mura. Ganun lagi. May proof din po ako niya na mga pinagbibilhan-bilhan niya kasi nasa akin yung lahat ng mga gamit na yun eh. Alright. Ma'am, kayo ba'y nag-cohabitate? Meaning, nag-live-in kayo? Yes po. For how long? Almost 6 years po. Okay. Meron ho kasi tayong batas. Ito po'y nanggaling sa isang criminal lawyer na kapag kayo po'y nag-cohabitate, kayo po'y nagsama parang mag-asawa, then lahat po ng mga properties na acquire ninyo during those years na kayo magkasama, hati kayo. Regardless kung sino po ang bumili noon. Kung siya ang bumili noon, kahit na pera niya lahat yun, meron kang kahati doon. Opo. So, sa tingin mo, fair lang ba yun na paghatian nyo lang to para tapos ng gulo? Yes po, sir. Kung ano yung mga properties na nabili nyo, na-acquire nyo during your pagsasama, ibenta na lang yun at paghatian nyo lang Yes yung po, kita. actually po, sir. Damn, I didn't know that. Common laws, right? Just like in Canada. I think it's even less in Canada. It's only 6 months. If you live together, you consider common law. Now, I don't know about dividing assets and property and like that in Canada, but it seems like in the Philippines, after a certain amount of time, yeah. What does that teach us? Basically, don't allow your woman to live with you for a long period of time unless you 100% trust her or you don't have much things to split. So, I mean, technically in the Philippines, you cannot own a home, but perhaps you can be in a condominium or there's other ways around it, like leasing the land or whatnot. I don't know. I'm never getting to that. The point is, just be sure whoever you have, just be sure you, wow, just be sure whoever is living with you, you trust them 100%. I don't trust this lady as far as I can throw her. Nung October 1 dumating yan, September 27. Tapos October 1 nagkita kami kasi sabi ko gusto makita yung anak ko. Sige, nagkita kami. Ilan po anak nyo sa kanya? Isa po. Tapos Okay. Ilan taong po, ma'am? 2 years old po Okay. ngayon. So, ganito po mangyari, ma'am. Mamaya po, makakausap natin siya. So, meron ka naman palang mga dokumento rito. Ipapakita natin to para naman marinig yung side mo. Sir, may ano yan, may mga pending case yan. Ano po yung mga kaso niya? Marami akong kaso dyan, tsaka may bawsi po yan, tsaka may warrant na po yan, dumating yung last month. Hindi lang siya na dahil nasa Australia siya. May warrant. May warrant po yan, sir. Ilalabas po ulit yan sa Monday. Kung may warrant, di pares na lang po natin. Kasi kung meron siyang warrant at sinabi mo sa amin at hindi po namin na-actionan, pati kami madadamay. Nasaan Kaya po yung nga- warrant? Opo. May warrant ka. Hindi ko po... Kasi kung may warrant ka ngayon mismo, Ngayon, hindi ko po siya dala, sir. pwede natin pa-check sa ma'am. Sige po. Ma'am, listen. I-check natin kung may warrant siya. Ano po yung warrant noon? Bakit ano yung kaso? Yung sa bawsi po yun, sir. Okay. Sige. Ma'am, I'm helping you here. Kababayan kita. Oh, so Although, sobrang just nahirap. remember na ako po'y nasa gitna lang. Alright? Ang gusto ko mangyari, lumabas ang katotohanan. Yes, Now, sir. binanggit niyo po yung warrant, ulitin ko, nasabi niyo sa akin na may warrant, kapag hindi ko inaksyonan to, ako
ako naman mababalikan at sasabihin na Meron po talaga yung yun, sir. isang kriminal na nandyan na sa akin, hindi ko man na isinuplong sa mga otoridad, lalo pat ang programa ko is wanted. Diba? Meron po yan siya. Sige po. Ano korte po, ma'am? Sa Dagupan po eh. Tawagan yung NBI. Sige. Patawag niyo kay Odette. Sana Pag-news ako, hanapin yung warrant. Now, kapag may warrant siya, check natin sa korte kung existing yung warrant. At kapag existing yung warrant of arrest, then magtawag tayo ng mga pulis. Well, that took an unexpected turn. I had no idea there was a warrant against him, but let's see if that's even true because so far, like I said, I don't trust this woman. So they went ahead and fed this girl, and in the next episode, they're gonna go ahead and meet face to face. So I'll bring that to you guys tomorrow. I'm not gonna make you wait that long. Leave your thoughts down below. So far, what we learned is do not cohabitate unless you fully trust the person, or if you do cohabitate, make sure all your assets, belongings are somehow safe. Get a lawyer if you have to. I don't put myself in those positions. And I think you shouldn't either unless you are married or really want to be with that person and trust them. So leave your thoughts down below. I do apologize for some of the obviously errors in translation, but I think we got the gist of it. This girl still, I'm not even on the fence. I still don't believe her no matter what she says. So let's see what happens. And I'll see you guys tomorrow with part 3. Oh, and if you enjoyed this video, leave a like, hit that thumbs up button, or maybe even subscribe to the channel. See you then. Bye.